Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 571. Bumaba si Yolanda, nadatnan ko lang sina Jeric at Weisel na nakaupo sa sofa at komportableng umiinom ng tabako. Hindi siya bumababa hanggang sa nakita niya si Damian at ang mga tauhan nito na papalayo. Si Jeric at Weisel ay naninigarilyo, at hindi niya nagustuhan ang amoy. Kaya't lumayo siya sa kanila, nakatingin kay Jeric, na nakadungaw sa sofa, at nagtanong, "Jeric, naayos mo na ba ang bagay?" Inilabas ni Jeric ang tabako, na halos natapos na niya, sa ashtray. Tumanggo siya kay Yolanda, sumagot, "Oo, ipinagpalit ni Damian ang 20 bilyong dolyar para sa buhay ng kanyang anak." Nakatanggap si Jeric ng 20 bilyong dolyar. Ang Nelson Group, na nagtataglay ng higit sa 100 bilyong dolyar, ay hindi babagsak pagkatapos magbayad ni Damian kay Jeric ng 20 bilyon. Gayunpaman, ang 20 bilyong dolyar ay isang malaking halaga pa rin para sa isang napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Nelson. Nang mapansin na hindi nagustuhan ni Yolanda ang amoy ng tabako, inilabas din ni Weisel ang natitirang kalahati ng kanyang tabako sa ashtray. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric, na nagsasabing, "Natatakot akong hindi ito pabayaan ng mga Nelson, Mr. Agosta. Kung humingi ng tulong si Damian sa Evergreen Sect, ano ang dapat nating gawin?" Sumimangot si Jeric, "Kung gayon ang mga Nelson ay malamang na magbayad ng mas mabigat na presyo kaysa 20 bilyong dolyar." Nang marinig ito, nagtatakang sinabi ni Weisel, "Mr. Agosta, gusto mo bang?" Tumingin si Jeric sa kanya at sinabing, "Itataboy ko ang mga Nelson sa Fenceville. At saka, kung ang Evergreen Sect ay makialam dito, tiyak na pagsisisihan ko sila." Nagsalita siya na may nakakatakot na aura. Nagulat si Weisel. Itataboy ni Jeric ang mga Nelson sa Fenceville at gagawing ikinalulungkot ng Evergreen Sect ang pakikialam dito. Gaano siya kalakas para gawin iyon sa Fenceville? Ang iba pang 3 sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville ay maaaring magawa iyon kung sila ay makikipagtulungan. Kung hindi, imposible para sa anumang sekta o napakayaman at makapangyarihang pamilya na gawin iyon. Gayunpaman, naglakas loob si Jeric na sabihin iyon, na talagang ikinagulat ni Weisel. Bagamat alam ni Yolanda na si Jeric ay may kahangahangang kasanayan sa martial arts, nang mabalitaan niyang hindi nito sineseryoso ang Evergreen Sect, hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. Noong gabing iyon, natulog si Jeric sa kwarto ni Yolanda. Habang magiliw niyang bamulong, nagsesex sila. Kabanata 572. Si Yolanda, na nakipagtalik sa kauna-unahang pagkakataon, ay umabot sa rurok ng lubos na kagalakan habang nasasaktan. Pagkatapos noon, nagyakapan silang dalawa at nakatulog sa mahimbing na pagod. Ito ay isang tahimik na gabi. Sa tanghali kinabukasan, sa silangan ng Fenceville, may mga magagandang taluktok na matayog sa Dragon Mountains na umaabot sa daan-daang milya. Kabilang sa mga bundok na iyon ang isang matayog na bundok na nakataas sa mga ulap. Ito ang Evergreen Peak, kung saan matatagpuan ang Evergreen Sect, isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Sa tuktok, may mga mayayabong na lumang puno at hanay sa hanay ng mga gusali, na marilag. Sa mga gusali, may mga parisukat, gallery, hardin, at pavilion na may iba't ibang laki. Ang mga apprentice at martialists ng Evergreen Sect na nakasuot ng asul na damit ay makikita sa lahat ng dako, dumarating at umaalis, na lumilikha ng isang masiglang eksena. Dito nag-practice ang mga miyembro ng Evergreen Sect, isang mahusay na sekta. Ito ay isang maunlad na lugar, tulad ng banal na lupain ng martial arts. Sa engranding bulwagan na may plaque na may nakasulat na, Presbyter Hall, sa itaas ng pinto, nakaupo ang 8 matatandang nakasuot ng pilak. Bawat isa sa kanila ay matingkad na may puting buhok, isang pilak na balbas, mga mata na kasing liwanag ng mga bituin, at isang nakakagulat na napakalaki na aura. Ang 8 matatandang nakasuot ng pilak ay ang 8 presbyter ng Evergreen Sect. Bukod sa 8 presbyter, may isa pang nakaupo sa bulwagan. Ang taong iyon ay si Damian. Pagkatapos magbayad ng 20 bilyong dolyar kay Jeric sa Foster Manor, si Damian,
na nakauwi na, ay sumakay ng helicopter sa Evergreen Peak ng magdamag. Hindi ko inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari sa pamilyang Nelson nitong mga nakaraang araw. Sa sandaling ito, nagsalita ang isang matandang silver-haired na nakaupo sa upuan ng karangalan sa Grand Hall. Ang matanda na may pilak na buhok ay may nagniningas na mga mata pati na rin ang napakalaki at pangmatagalang aura na tila walang katapusan at halatang mas malakas kaysa sa iba pang presbyter. Ang presbyter na ito ay si Tillman Mond, ang Grand Presbyter ng Evergreen Sect. Sinabi ni Damian K. Tillman, Grand Presbyter, tama ka. Maraming nangyari sa pamilya ko kamakailan. Hindi ko inaasahan na may maglalakas loob na itakda ang kanyang sarili laban sa aking pamilya at hindi seryosohin ang Evergreen Seer. Tumingin sa kanya si Tillman, sinabing, Damian, walang sinuman ang pinapayagang mang-insulto o year-okan ng pamilyang Nelson, na kumakatawan sa Evergreen Sect. Walang ingat na pinukaw kami ng lalaking ito. Kung lulunin ng ating Evergreen Sect ang insulto para maiwasan ang gulo, hindi ba ang ibang mga sekta at napakayaman at makapangyarihang pamilya? Si Yolanda, na nakipagtalik sa unang pagkakataon, ay umabot sa rurok ng ecstasy habang nahihirapan. Pagkatapos noon, nagyakapan silang dalawa at nakatulog sa mahimbing na pagod. Ito ay isang tahimik na gabi. Sa tanghali ng susunod na araw, sa cast ng Fenceville, may mga magagandang taluktok na matayog sa ibabaw ng Dragon Mountains na umaabot sa daan-daang milya. Kabilang sa mga bundok na iyon ang isang matayog na bundok na nakataas sa mga ulap. Ito ang Evergreen Peak, kung saan matatagpuan ang Evergreen Sect, isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Sa tuktok, may mga mayayabong na lumang puno at hanay sa hanay ng mga gusali, na marilag. Sa mga gusali, may mga parisukat, gallery, hardin, at pavilion na may iba't ibang laki. Ang mga apprentice at martialists ng Evergreen Sect na nakasuot ng asul na damit ay makikita sa lahat ng dako, dumarating at umaalis, na lumilikha ng isang masiglang eksena. Dito nagpractice ang mga miyembro ng Evergreen Sect, isang mahusay na sekta. Ito ay isang maunlad na lugar, tulad ng banal na lupain ng martial arts. Sa engranding bulwagan na may plaque na may nakasulat na, Presbyter Hall, sa itaas ng pinto, nakaupo ang 8 matatandang nakasuot ng pilak. Bawat isa sa kanila ay matingkad na may puting buhok, isang pilak na balbas, mga mata na kasing liwanag ng mga bituin, at isang nakakagulat na napakalaki na aura. Ang 8 matatandang nakasuot ng pilak ay ang 8 presbyter ng Evergreen Sect. Bukod sa 8 presbyter, may isa pang nakaupo sa bulwagan. Ang taong iyon ay si Damian. Pagkatapos magbayad ng $20 bilyong kay Jerick sa Foster Manor, si Damian, na nakauwi na, ay sumakay ng helicopter sa Evergreen Peak ng magdamag. Hindi ko inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari sa pamilyang Nelson nitong mga nakaraang araw. Sa sandaling ito, nagsalita ang isang matanda na may pilak na buhok na nakaupo sa upuan ng karangalan sa Grand Hall. Ang matanda na may pilak na buhok ay may nagniningas na mga mata pati na rin ang napakalaki at pangmatagalang aura na tila walang katapusan at halatang mas malakas kaysa sa iba pang presbyter. Ang presbyter na ito ay si Tillman Mond, ang Grand Presbyter ng Evergreen Sect. Sinabi ni Damian K. Tillman, Grand Presbyter, tama ka. Maraming nangyari sa pamilya ko kamakailan. Hindi ko inaasahan na may maglalakas loob na itakda ang kanyang sarili laban sa aking pamilya at hindi seryosohin ang Evergreen Sect. Lalaki. Tumingin sa kanya si Tillman, na nagsasabing, Damian, walang sinuman ang pinapayagang mang-insulto o year-okan ng pamilyang Nelson, na kumakatawan sa Evergreen Sect. Ang lalaking ito ay nagudyok sa amin ng walang ingat. Kung lulunin ng ating Evergreen Sect ang insulto para maiwasan ang gulo, hindi ba ang ibang mga sekta at napakayaman at makapangyarihang pamilya? Kabanata 573. Fenceville Look Down or our Evergreen Sect at ang pamilyang Nelson. Na may kinang sa kanyang mga mata, sinabi ni Damian, kaya, Grand Presbyter, pumunta ako rito para hilingin sa iyo na iulat ito sa aking ama, ang Sect Master, upang agad siyang magpadala ng ilang martialists upang harapin si Jerick, na nang insulto. Aking pamilya.
Itinuring ni Damian ang ginawa ni Jeric bilang isang nakakatusok na insulto sa pamilya Nelson. Dumilat si Tillman at sinabing may matalim na tingin, Damian, ang sect master ay nasa isang meditation retreat. Hindi ako sigurado kung kailan niya ito matatapos. At saka, hindi na kailangan pang abalahin siya sa pakikitungo sa isang binata. Sa puntong ito, tumingin si Tillman sa mga presbyter sa bulwagan, na sinasabi sa kanila, ikalawang presbyter, ikatlong presbyter, at ikaapat na presbyter, ay humantong sa 20 first-rate na martialist sa Foster Manor sa Fenceville. Dapat mong ibalik si Jeric sa aming lugar. Sa bulwagan, ang tatlong presbyter ay agad na tumayo at sumagot sa Grand Presbyter na nakahalukip at nakataas sa harap ng kanilang mga mukha, oo, Grand Presbyter. Labis na nasisiyahan si Damian nang makita ito. Kabilang sa tatlong presbyter, ang second presbyter, si Zoe, ay isang baguhan na master martialists, habang ang third presbyter, Hale, at ang fourth presbyter, si Lauren, ay mga elite na first-class martialists. Isinasaalang-alang ang kanilang kapangyarihan, naniwala si Damian na gaano man kalakas si Jeric, hindi siya magiging katapat ng tatlong presbyter na ito. Maaari kang umalis kaagad, sabi ni Tillman, ang Grand Presbyter. Sumang-ayon ang tatlong presbyter. Pagkatapos, dinala ni Tillman, Damian, at ng iba pang presbyter ang tatlong presbyter patungo sa plaza kung saan naroon ang ilang helicopter. Naghihintay. Dumating din ang 20 first-rate martialists na kasama rin sa misyong ito. Pagkatapos, sumakay sa mga helicopter ang tatlong presbyter at ang grupo ng mga first-rate martialists. Sa isang Huni, umalis ang mga helicopter sa Evergreen Peak at pagkatapos ay ang Dragon Mountains, na lumilipad patungong Fenceville, isang kagubatan ng mga skyscraper. Sa Foster Manor. Pagkagising, abala si Weisel sa paghahanda ng almusal sa kusina. Dahil ang lahat ng mga katulong sa asyenda ay nasa labas ng asyenda para magbakasyon, si Weisel ay kailangang maghanda ng almusal. Nang handa na ang almusal, umakyat siya sa itaas sa pagtatangkang gisingin sina Jeric at Yolanda para sa almusal. Gayunpaman, bago makarating sa pintuan ng kwarto ni Yolanda, narinig niyang humihingal sila sa loob. Panay ang ungol ni Yolanda. Ang mga langit-ngit ng kama ay parang tunog ng violin. Nang marinig ito, napagtanto ni Weisel na sina Jeric at Yolanda ay nagtatalik sa umaga sa kwarto. Nakangiting umiling siya at hindi na sila inistorbo, tumalikod siya at bumaba. Nang matapos sina Jeric at Yolanda ang kanilang morning sex, nahiga sila sa kama. Ang sikat ng araw ay sumikat mula sa labas ng bintana papunta sa parang gatas ng Yolanda na balat, dahilan upang ito ay kumikinang. Nakita ni Jeric ang kanyang Kat-Anji tanging kurba at perpektong figure. Nagkatinginan silang dalawa. Isang pamumula ang nagpapula sa magandang mukha ni Yolanda, na masayahin, matamis, mahiyain, at magiliw pagkatapos ng lapit kagabi. Hindi makatingin si Jeric sa kanya ng matagal. Sa sandaling ito, nagmumula sa labas ang umaalingaw na tunog ng paparating na mga helicopter. Tatlong helicopter ang dumaong sa damuhan ng Foster Manor. Bumukas ang pinto, at lumabas lahat sina Zoe, Hale, Lauren, at 20 first-rate martialists. Nakabantay si Weisel sa may gate. Nang makita niya si Zoe at ang iba pa ay nag-iba ang mukha niya at agad na bumalik. Ang Villa. Pumasok siya sa sala at nakita niya si Jeric na magkahawak kamay si Yolanda, bumababa sa hagdan at umaarte na parang kaibig-ibig. Nagmamadali siyang sumulong at nagsumbong kay Jeric. Masamang balita, Mr. Agosta. May 3 helicopter sa labas at 20 hanggang 30 katao. Mukhang galing sila sa Evergreen Sect. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jeric at inaliw siya. Huwag kang mag-alala, Weisel. Kahit na sila ay mula sa Evergreen Sect, kakayanin ko sila. Pagkatapos, tumingin siya sa magandang Yolanda at sinabing, go have breakfast. I'll go check out kung ano ang nangyayari sa labas. Tumango si Yolanda at hindi nakalimutang paalalahanan si Jeric, mag-ingat ka. Tumango si Jeric at lumabas.
Paglabas niya ng gate, nakita niya si Zol at dalawa pang presbyter na nangunguna sa isang grupo ng mga first-rate martialists. Hindi nagpatinag si Jeric at nagmarcha pasulong. Pagkatapos, huminto sila ng 2 o 3 yarda ang layo sa isa't isa sa looban ng villa. Kabanata 574. Iniscan siya ni Zol at tinanong, "Ikaw si Jeric Agosta, di ba?" Tumango si Jeric. "Tama, ako si Jeric Agosta. Taga Evergreen Sect ka ba?" Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Zol. "Kilala mo kami." Napangiti si Jeric. "Dahil hindi ako matalo ni Damian, hihingi siya ng tulong sa iyo." Na may masamang tingin sa kanyang mukha, tumingin si Zol kay Jeric at sinabing, "Hindi ko talaga alam kung bakit hindi ka kayang talunin ni Damian at ng 4 na Mansion Garden first-class martialists." Nang sabihin niya iyon, ang 2 pang presbyter ay nagpakita ng pagsang-ayon sa kanilang mga mukha. Wala silang naramdamang malakas na aura na nagmumula kay Jeric. Gayunpaman, pinatunog ni Damian na ang taong ito ay isang badass. Pagkatapos ay pinaghihinalaan nila na si Damian ay nagpapalaki ng mga bagay. Bukod dito, hinala pa nila na natalo ni Jeric ang mga first-class martialists ng pamilya Nelson sa pamamagitan ng mga trick o sneak attacks. Tumingin si Jeric sa 3 presbyter at sinabi, "Mukhang pinagdududahan ninyo ang aking lakas. Paano ito? Kung kaya mong talunin ako, susuko ako at hahayaan kang gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Pero kung manalo ako, magiging subordinate ko kayo at kukuha ng kahit ano. Mga order ko." Nang marinig iyon ng 3, sa sobrang galit ay napaawang ang kanilang mga labi. "Anong sinabi mo, anak? Gusto mong maging subordinate mo kami at makinig sa iyo? Alam mo ba kung sino kami?" Tanong ni Zol na may galit sa mukha. Sumagot si Jeric, "Ikaw si 2nd Presbyter Zol, 3rd Presbyter Hale, at 4th Presbyter Loren, tama ba ako?" Mukhang nagdududa si Zol. "Paano mo nalaman iyon? Kayo ang mga dakilang presbyter ng Evergreen Sect. Mahirap bang kilalanin kayo?" Tanong ni Jeric. Ngumuso si Zol at sinabing, "Well, no, not really. Pero sayang naman na mamamatay ka kaagad pagkatapos na makilala mo kami." Walang pakialam na sabi ni Jeric. "So, gusto mong lumaban? Naglakas loob kang lipulin ang martial arts ni Mr. Nelson, Devante, at Hunter, at kunin ang 20 bilyong dolyar mula sa pamilyang Nelson. Mamamatay ka lang," sabi ni Zol na may matalim na tingin. Ngumiti si Jeric at sinabing, "Sige. Kapag natalo kayo, lahat kayo ay magiging alipin ko. Lahat ng first-rate martialists, kunin mo itong Jeric boy." Biglang nanlamig ang mga mata ni Zol habang nag-uutos. Sabay-sabay na sagot ng 20 first-rate martialists. Isang sigaw ng labanan ang umalangaw sa himpapawid habang ang 20 first-rate na martialists ay agad na umatake kay Jeric. Sabay-sabay na inilabas ng 20 first-rate na martialists ang kanilang panloob na mana, na bumuo ng isang nakakatakot na bagyo na hamampas patungo sa Jeric. Si Weisel ay nanunood ng labanan mula sa gate at hindi maiwasang magpakita ng bakas ng pag-aalala sa kanya. Mga mata. Bahagyang pumikit din sina Zol, Hale, at Loren, na naglalabas ng maliwanag na ilaw. Nagpadala sila ng 20 first-rate martialists para umatake sa halip na sila mismo ang pumunta. Ito ay dahil gusto nilang makita kung gaano kalakas si Jeric. Bang! 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 Nagsalpukan ang mga kamao at palad, kumakaluskos na parang kulog. Umalangaw sa bakuran ang kahabag-habag na hiyawan. Sa isang iglap, ang 20 first-rate na martialists ay nagkalat na parang mga nahulog na dahon sa hangin. Bang! Bang! Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang 20 first-rate martialists. Malinaw na maririnig ng isa ang kanilang mga buto nang bumagsak. Kabanata 575. At pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, lahat sila ay nagluwa ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, ang 20 first-rate na martialists ay nakahiga lang sa lupa, gusot at daing. Sa kabilang banda, si Jeric ay nakatayo nang hindi nasaktan sa looban. Sa ilalim ng tanghali ng araw, nagkaroon ng kamangha-manghang momentum sa paligid niya. Ang mga mukha ni Zol,
Hale, at si Lauren ay kumaybot. Ang kanilang mga mata ay kasing bangis ng kidlat habang nakatingin kay Jeric na nagtataka. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nabigla. Noon lang napagtanto ng tatlong presbyter na minamaliit nila ang taong ito. Hindi masama. Ngumisi si Zoe at matalim ang tingin kay Jeric. Gayunpaman, hindi ka pa rin katugma sa amin. Nais niyang makontrol si Jeric. Kaya naman, tumingin si Zoe kina Hale at Lauren at sinabing, sabay na tayo. Masiglang tumango sina Hale at Lauren. Pagkatapos, inatake nilang tatlo si Jeric sa isang iglap. Swoosh! Tatlong figure ang sumugod kay Jeric na parang kidlat. Saan man sila dumaan, ang nakakatakot na panloob na mana ng mga first class na martialists at master ay direktang pinunit ang mga tile sa sahig, itinaas ang mga ito, at binaril sila patungo sa Jeric na parang bagyo. Nakaharap sa sumasabog na mga tile sa sahig, si Jeric ay nanatiling kalmado, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng matinding liwanag. Sa susunod na sandali, binaliktad niya ang kanyang palad at hamampas pasulong. Sa isang iglap, marahas na nag-vibrate ang hangin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na alon ng hangin at sumabog sa hangin. Ang isang nakakatakot na alon ng hangin ay direktang nabasag ang lahat ng mga tile na bumaril patungo sa Jeric sa alikabok. Lumipad ang alikabok at tinakpan ang buong patio, dahilan para mawalan ng direksyon ang mga tao. Sa malabo na alikabok, biglang nawala ng malay sina Zoe, Hale, at Lauren kay Jeric. Maingat silang naglakad sa maulap na hangin habang hinahanap siya. Dahil wala silang makita, hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog sakaling matagpuan sila ni Jeric at atakihin sila. Arg! Sa sandaling iyon, narinig ni Zoe ang matinis na sigaw ni Hale sa alikabok. Agad na nagpanik si Zoe. Hale, anong meron? Gayunpaman, ang screen di-disappear ni Hale, at walang tunog pagkatapos noon. Nagdulot iyon ng panginginig sa gulugod ni Zoe sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling iyon, isa na namang matalim na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ahilet me go. Ito ay mula sa 4th Presbyter Lauren. This time, agad na sumugod si Zoe sa direksyon ng boses. Gayunpaman, pagdating niya, wala siyang nakitang bakas ni Lauren. Nawala rin ang boses ni Lauren nang walang bakas. Nadudurog ang puso ni Zoe. Hindi na kailangang sabihin, malamang na sinalakay ni Jeric sina Lauren at Hale. Mukhang nasa malaking panganib sila. Samantala, matapos mawala ang kanyang dalawang kasama, nagsimulang hindi mapalagay si Zoe. Biglang umihip ang malakas na hangin, at nagkalat ang alikabok. Pagkatapos, nakita ni Zoe sina Hale at Lauren na nakatayo 5 o 6 na yarda ang layo. Pareho nilang pinanatili ang kanilang defensive posture na nakataas ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, sila ay mukhang balisa at ang kanilang mga mata ay pabalik-balik. Parang may pinapahiwatig sila. Nang makita iyon ni Zoe, naunawaan niyang na-scale ang kanilang mga trigger point. Hindi kanila magawang kumilos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zoe kung bakit biglang nawala ang kanilang mga hiyawan. Hindi na kailangang sabihin, si Jeric ang nagselyado ng kanilang mga trigger point. Gayunpaman, wala nang makita si Jeric. Gustong buksan ni Zoe ang trigger point ni Hale at Lauren. Gayunpaman, sa sandaling siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, ang kanilang mga mata ay lalong lumilipad, kumukurap na walang tigil. Binabalaan nila siya. Base sa kanilang pagkurap, alam ni Zoe na malaking panganib ang darating sa kanya. Biglang parang may naisip si Zoe. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos, parang kidlat, tumama ang palad niya. Dama po ang palad niya kay Jeric, na nakatayo sa likuran niya sa hindi malamang punto. Bang! Matapos ang nakakabasag na ingay ng lupa, nabigo si Zoe na makita ang gusto niyang makita. Hindi pinalipad si Jeric. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Zoe na para siyang natamaan ng makapal na bakal. Bigla na lang siyang lumipad pabalik. Sa isang putok, binagsakan niya ng husto ang courtyard ground. Napangiwi siya sa sakit at pilit na bumangon sa lupa pagkaraan ng mahabang panahon. Si Weisel ay nanunood mula sa gate sa lahat ng oras at ganap na natulala.
Nang tumama ang palad ni Zoe sa dibdib ni Seymour, naramdaman ni Wiesel na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kabanata 576. Naisip niya na si Jeric ay tiyak na masasaktan. Gayunpaman, nabigla si Zoe. Nagulat talaga si Wiesel. Sa kanyang opinyon, si Jeric ay isang halimaw. Ganoon din si Zoe. Sa ngayon, kakaunti ang maaaring hamarang sa kanyang palad at matamba siya. Tanging ang Sect Master at Grand Elder ng Evergreen Sect ang nakagawa. Gayunpaman, si Jeric ay isang binata lamang sa kanyang unang bahagi ng 20s. Ang kanyang lakas ay umabot na sa kahangahangang antas. Talagang natakot iyon kay Zoe. Napaatras siya sa tabi ni Hale at Lauren sa gulat. Pagkatapos, sinundot niya para burahin ang selyo sa mga punto nila para makapag-usap sila. Matapos alisin ang pagpigil, hindi na sila makapaghintay na himukin si Zoe. Zokalron, humingi ng tulong sa Grand Elder. Noon, alam na ni Hale at Lauren ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ni Jeric at inamin nila ang kanilang pagkatalo. Kaya naman, sinabihan nila si Zoe na tumakas sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, maaaring humingi ng suporta si Zoe sa Grand Elder na si Tillman at maraming master ang darating para iligtas sila. Noon lang natauhan si Hale. Oo, sa halip na mapuksa sa kabuuan, mas mabuting tumakas ng mag-isa para humingi ng tulong. Saka baka mailigtas pa niya ang dalawa niyang kasama. Sa pag-iisip niyan, agad na pinatakbo ni Zoe ang kanyang master-level internal mana. Bang! Tumaas ang agos ng hangin. Agad na lumipad si Zoe, gustong tumakas mula sa Foster's Manor. Tiningnan ni Jeric ang tumatakas na si Zoe na may kalmadong mukha. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri gamit ang kanyang kanang kamay. Sa isang swoosh, may bumaril sa hangin. Isang bangkos ng anima, kasing manipis ng buhok at halos transparent, ang bumasag sa kawalan. Sa sumunod na sandali, ang tumatakas na si Zoe ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw, "Arg!" Pagkatapos, sa kalagitnaan ng hangin, sumisid muna si Zoe sa lupa. Bang! Nang makita iyon ni Hale at Lauren, agad na namatay ang liwanag sa kanilang mga mata. Sa puntong iyon, sina Zoe, Hale, at Lauren ay nasa ilalim ng kontrol ni Jeric. Para naman sa 20 first-rate martialists, lahat sila ay malubhang nasugatan at hindi man lang nakabangon. Nang makita ang wakas, sinamba ni Wiesel si Jeric. Pagkatapos, lumapit siya kay Jeric at nakangiting sinabi, "Nakakagulat ka, Mr. Agosta. Natalo mo ang lahat ng tatlong matatanda ng Evergreen Sect." Pagkatapos ay naunawaan niya sa wakas kung ano ang ibig sabihin ni Jeric sa pagsasabing pagsisisihan ito ng Evergreen Sect kagabi. Si Jeric ay maaari ngang bigyan ng sakit ng ulo ang Evergreen Sect. Kalmadong itinuro ni Jeric si Zoe, na nakahiga sa kanyang harapan na parang polaka na nakabuka ang bibig ng 12 yarda ang layo, at sinabing, "Wiesel, hilahin mo siya pabalik." Hindi pa ako nag-aalmusal. Kakain ako ng almusal. Mabilis na kinuha ni Wiesel ang order. "Huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Ipaubaya mo siya sa akin." Tumango si Jeric at pumasok sa villa. Pagdating ni Jeric sa Villa Restaurant, nalaman niyang kakainin lang ni Yolanda ang kalahati ng pritong itlog sa plato niya at kalahati ng juice sa mesa. Hindi mapigilan ni Jeric na mapang-anga sa loob. Ang isang diyosa ay talagang isang diyosa. Tiyak na mabagal at maganda ang kanyang almusal. Hindi niya akalain na hindi pa natapos ni Yolanda ang kanyang almusal kahit na nakipag-ayos na siya sa kapalaran ni Zoe. Kasabay nito, gulat ding tumingin si Yolanda kay Jeric at sinabing, "Jeric, pinaalis mo ba ang lahat ng martialists ng Evergreen Sect?" Umupo si Jeric sa upuan sa tabi niya, kinuha ang tinidor, at nagpadala ng pritong itlog sa kanyang bibig, na sarap-sarap. Inubos niya agad ang isang itlog. Nanlaki sa gulat ang magagandang mata ni Yolanda. Tiningnan niya ang kalahati ng itlog sa kanyang plato at pagkatapos ay kay Jeric na katatapos lang ng isa. Bakit niya naramdaman na si Jeric ay isang lobo na may kamangha-manghang gana mula sa mga bundok? Tapos ngumiti si Jeric at sinabihan si Yolanda. "Hindi ko sila pinaalis, pero pinasuko ko silang lahat. Tapos na tayo ng almusal dali."
May importante tayong gagawin mamaya. Nang mabalitaan ni Yolanda na pinasuko sila ni Jeric, laking gulat niya kaya hindi niya napigilan ang kanyang pink na bibig. Hindi pa niya nauubos ang kalahati ng kanyang almusal, at nasakop na ni Jeric ang lahat ng mga kaaway sa labas. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Kabanata 577. Nang sa wakas ay natauhan na siya, nagtanong si Yolanda, Jeric, anong mahalagang bagay ang kailangan nating gawin mamaya? Napangisi si Jeric. Yung ginawa natin kagabi at kaninang umaga. Nang marinig iyon, biglang naalala ni Yolanda ang ginawa sa kanya ni Jeric noong nakaraang gabi at umagang iyon, at agad na namula ang kanyang magandang mukha. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tinidor, marahang binatukan si Jeric sa dibdib, at sinabing may kalokohan, ikaw ay masamang tao. Ngumiti ng matamis si Jeric. Sige, huwag kang magagalit. Nagbibiro lang ako. Gagawin ko. Dadalhin kita para makilala ang pamilyang Nelson. Bakas sa mukha ni Yolanda ang pagkagulat. Ang pamilyang Nelson. Tumango si Jeric. Tama iyan. Para saan? Malalaman mo pagdating mo doon. Pagkatapos ng almusal, lumabas na silang dalawa sa villa. Lumabas si Jeric sa villa kasama si Yolanda. Sa looban sa labas, kinaladkad na ni Weisel si Zoe pabalik. Nakahiga si Zoe sa tabi ni na Hale at Lauren, hindi kumikibo. Ang anima na kinunan ni Jeric sa isang pitik ng kanyang daliri ay tinatakan ang trigger point ni Zoe. Jeric, kung maglakas loob ka na lapitan kami, hinding-hindi papayag ang Evergreen Sect. Umalis ka. Bagamat hindi makagalaw si Zoe, ginamit pa rin niya ang Evergreen Sect para balon si Jeric. Ngumisi si Jeric. Maglagay ng daliri sa iyo. Hindi pa ba sapat ang dumi sa lupa pagkatapos mong sumisid sa ulo mula sa kalagitnaan ng hangin? Pagkatapos noon, inabot ni Jeric si Zoe at sinabi sa kanya, paano kung paalisan ulit kita? Namutla si Zoe at mabilis na nagmakaawa kay Jeric. Magpakita ka ng awa, Mr. Agosta. Pag-usapan natin ito. Agad siyang nagbago ng ugali at humingi ng awa. Siya ay dumanas ng isang matinding suntok, kaya alam niya kung gaano kasakit ang pagbuga ng alikabok kapag siya ay nahulog mula sa hangin. Kung siya ay itinapon at bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay maaaring bumagsak. Pinagmasdan ni Jeric si Zoe at tinukso siya. Ano? Inamin mo ang pagkatalo. Hindi ba't sinabi mo na hindi ko kayang hawakan ang isang buhok ng iyong ulo? Sumuko si Zoe. Mr. Agosta, naging tanga ako para masaktan ka. Kapag ako at ang aking dalawang junior apprentice ay bumalik, tiyak na ipapaliwanag namin sa sect master na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Matapos mabigang patayin ako, hiniling ng pamilyang Nelson sa Evergreen Sect na patayin ako. Paano naging hindi pagkakaunawaan iyon? Malamig na tanong ni Jeric. Hindi mapalagay si Zoe. Babalik daw siya at lulutasin ang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, bumibili lang siya ng oras. Sa sandaling nakatakas sila at bumalik sa Evergreen Sect. Natural na sasabihin nila sa sekta na lipulin si Jeric. Gayunpaman, ang problema noon ay malinaw na hindi ganoon ka-simple. Nauutol na sabi ni Zoe. Kung gayon, Mr. Agosta, ano ang gusto mo? Sabi ni Jeric, hindi ba sinabi ko na sa iyo bago ako lumaban? Kapag natalo ako, magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Kabanata 578. Kung matatalo ka, kailangan mong maging subordinate ko at kunin ang mga utos ko. Nang marinig iyon ni Zoe, Hale, at Lauren, hindi nila napigilan ang pag-ungol sa kanilang mga puso. Pero hindi kami pumayag sa iyo. Kondisyon. Siyempre, hindi sila naglakas loob na sabihin iyon. Kung ganoon, ano ang ipapagawa mo sa amin kung magiging subordinate mo kami? Pansamantalang tanong ni Zoe. Gusto kong sirain mo ang pamilyang Nelson, sabi ni Jeric. Habang nagsasalita siya, naramdaman ng tatlong matanda ang isang hindi nakikita at malakas na aura na pinalabas ni Jeric. Nakaka-intimidate. Kung ikukumpara sa aura, ang sinabi ni Jeric ay parang napakalaking pasanin na nagpabigat sa kanila. Isang bagyo ang namumuo sa kanilang mga puso. Paglipol sa pamilyang Nelson. Para sa kanila,
Iyon ay simpleng paghuhukay ng sarili nilang libingan. Pagkatapos ng lahat, ang Evergreen Sect Master ay ang patriarch ng pamilyang Nelson. Kung sisirain nila ang pamilya, pinagtaksilan nila ang buong sekta. Mamamatay pa nga sila ng walang kamatayang kamatayan. Hindi natin masisira ang pamilyang Nelson, Mr. Agosta. Kung gagawin natin iyan, dudurugin tayo ng Sect Master. Tutol si Zol sa takot. Napangiti si Jeric. Kung gayon, dapat mong malaman na maaari kong kunin ang iyong buhay ngayon. Hindi ko na kailangang hintayin ang iyong Sect Master na gawin iyon. Pagkasabi niyon, biglang kidlat mabilis ang mga daliri ni Jeric. Itinuro niya ang isang trigger point kina Zol, Hale, at Lauren ng magkasunod. Naramdaman agad nilang tatlo na parang tinamaan ng kidlat. Ang sakit ay tumagos sa mga buto. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng kanilang pamumutla. Tumutulo ang butil ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Sa isang iglap, basang-basa ang kanilang mga damit. Naramdaman pa nilang tatlo na parang nakita nila ang pintuan ng langit. Dahil sa takot at sakit ay napasigaw sila. Huwag mo kaming papatayin, Mr. Agosta. Halos 1 minuto silang nagsisigawan. Ang matinding sakit na nagpahirap sa kanila hanggang sa bingit ng kamatayan ay unti-unting nag-urong. Pagkatapos, bumagsak silang lahat sa lupa, pagod. Nakatayo sina Hale at Lauren pagkatapos masil ang kanilang mga trigger point. Gayunpaman, pagkatapos nilang ganap na mapagod, ang kanilang mga katawan ay hindi na rin makayanan ang kanilang mga sarili at nahulog. Kaya lang, na-maintain pa rin nila ang kanilang orihinal na posture sa lupa, na medyo nakakatawa. Tiningnan ni Jeric ang tatlong tao na nakahandusay sa lupa sa malungkot na kalagayan. Ngumisi siya at sinabing, dapat ay nakatikim ka na ng sakit na mas malala pa sa kamatayan. Tama yan. Tinatakan ko lang ang isa sa iyong mahahalagang punto sa sarili kong paglilinang. 88%. ISIL ang iyong mga acupoint ng pinakamalamig na internal mana. Kung hindi ko ito malulutas sa aking kakaibang paglilinang, ang lamig ay hihigop sa iyong mga trigger point magpakailanman tulad ng mga uod. Tuwing 3 oras sa bawat isang araw, ang sakit ay sumiklab, pahirapan ka hanggang sa mamatay ka ng malungkot. Nang marinig nila ang mga salitang iyon ay kinilig silang tatlo. Pagkatapos, lahat sila ay palihim na pinatakbo ang panloob na mana sa kanilang mga katawan. Oo naman, nang tingnan nila ang mga selyadong trigger point, naramdaman nilang nakaharang ang kanilang mga mana vessel. Tinakbo nila ang kanilang panloob na mana na gustong makalusot sa sagabal, para lamang makita na kapag ang panloob na mana ay umaban, ang mga puntos ay magsisimulang sumakit. Natakot si Zol at ang iba pa na kapag sinubukan nilang lumabas, muli silang makaramdam ng matinding sakit. Sa huli, sumuko sila sa panganib. Masasabi ni Jeric mula sa kanilang nalulungkot na mga ekspresyon na sinubukan nila ang kanilang kapalaran. Tumingin siya sa kanilang tatlo at sinabing, ngayon, sumasang-ayon ka ba na sirain ang pamilyang Nelson? Nagkatinginan silang tatlo. Natatakot sila sa pamilyang Nelson at sa Sect Master. Gayunpaman, kung hindi sila sumang-ayon kay Jeric, sila ay magdurusa ng buhay at kamatayang pagpapahirap tuwing 3 oras. Ang iniisip pa lang ay kinilig na sila. Kailangan nilang makaranas ng sakit na mas masahol pa sa kamatayan ng ilang beses sa isang araw. Mas nakakatakot pa ito kaysa mamatay sa kamay ng Sect Master. Tumingin si Zol kay Jeric at sinabing, kung mangangako kami na tutulungan kang sirain ang pamilyang Nelson, aalisin mo ba ang mana sa aming mga trigger paint? Sabi ni Jeric, oo. Hanggat gagawin mo ang sinabi ko, hugasan ko ang sakit. Nang marinig iyon, pumayag si Zack na sana ay matupad ni Mr. Agosta ang iyong salita. Sabi ni Jeric, ako ay isang tao ng aking salita. Pagkatapos mong sirain ang pamilyang Nelson, masisiguro kung hindi ka lang mamamatay sa kamay ng iyong Sect Master, kundi mabubuhay ka rin ng maayos. Nanlaki ang mga mata ng tatlong tao sa gulat. Nagduda sila kung paano sila ililigtas ni Jeric. Gayunpaman, ang tanging paraan para mabuhay sila noon ay ang pakikipagtulungan. Okay, Mr. Agosta. Aalisin namin ang pamilyang Nelson para sa iyo. Napakagaling. Tara na. Bilang
Nang matapos magsalita si Jeric, 3 stream ng anima ang bumaril mula sa kanyang daliri at na-unlock ang trigger point na tinataka ng 3 lalaki. Pagkatapos, naramdaman nilang 3 na ang kanilang mga kamay at paa ay maaaring gumalaw gaya ng dati, at lahat sila ay tumayo. Makalipas ang ilang minuto, sina Jeric, Yolanda, at 3 elder ay sumakay sa isang helicopter habang si Wiesel naman ang nagpapilot nito. Taka-taka. Inilipad ni Wiesel ang helicopter sa hangin. Kabanata 579. Sa manor ng pamilyang Nelson. Ang villa ay maliwanag na naiilawan. Sa sofa nakaupo ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Nelson. Bo, ang kanyang mga tiyuhin na sina Caden, Samuel, Howard. Nandoon si Sean, at ang ilan sa kanyang mga pinsan. Sila ay humihit-hit ng sigarilyo at tabako at umiinom ng red wine. Umikot ang usok, at tumunog ang mga baso ng alak. Mayroong higit sa 100 bote ng red wine sa mesa, at ang ilan sa mga ito ay walang laman. Nagtawanan sila at masayang nagkwentuhan. Bo, ang iyong ama ay napunta na sa Evergreen Sect. Sa lalong madaling panahon, ang mga martialists ng Evergreen Sect ay puksain ang mga Fosters at mahuhuli ng buhay ang batang Agosta. Itinaas ni Caden ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi kay Bo, "Halika, mag-toast tayo sa iyong paghihiganti." Tama, ipaghihiganti na ni Bo ang sarili niya. "I toast ka namin." Sunod-sunod na tumunog ang iba. Lahat ay nag-clink ng kanilang mga salamin at nag-cheer. Parang lahat ay naayon sa plano nila at nagkakaroon sila ng selebrasyon. Pagkatapos uminom ng isang baso ng red wine sa kanyang kamay, mukhang matagumpay at masaya si Bo. Tumingin siya sa kanyang mga tiyuhin at pinsan at sinabing, "Salamat sa inyong lahat, sa pag-inom at pagdiwang para sa akin. Bagaman ako ay nabuli ng Jeric na iyon sa pamilyang Foster, ayos na ako sa pag-aaliw sa akin. Ikaw talaga ang mabuting pamilya ko." Sinabi sa akin ng aking ama na ang Evergreen Sect ay nagpadala ng 3 matatanda sa Fosters. Sa pagkakataong ito, hindi na makakataka si Jeric. Pagkatapos siyang mahuli ng 3 matanda, ipapaalam ko sa kanya na namatay na siya. Tuwang-tuwa ang mga pinsan niya. Tama si Bo. Matapos mahuli ng 3 matatanda si Jeric Agosta, dapat nating gawing mas malala ang buhay niya kaysa kamatayan. Iprito natin siya para maging donut. Para itapon siya sa mga aso. Halos lahat ng mga kabataang lalaki mula sa pamilyang Nelson ay kasing bisyo ni Bo. Habang sila ay sumisigaw kung paano haharapin si Jeric, ang drone ng isang helicopter ay nagmula sa labas ng villa. Lahat, tahimik. Ang helicopter. Naririnig ang tunog ng helicopter. Agad namang pinigilan ni Caden ang mga nag-uusap. Natahimik ang lahat. Malinaw nilang naririnig ang helicopter sa labas. Agad na naisip ng mga kabataang lalaki ng pamilyang Nelson ang isang bagay at sunod-sunod na sinabi, siguro silang 3. Matatanda ng Evergreen Sect. Ang mga ito ay kamanghamanghang, namamahala upang talunin ang batang Agosta na iyon ng mag-isa. Napakabilis nila. Hindi na kailangang sabihin, nang marinig nila ang tunog ng helicopter, naisip nilang lahat na nakuha ng mga matatanda ng Evergreen Sect. Jeric. Lumiwanag din sa tuwa ang mukha ni Bo. Sinabi niya sa mga tao, tayo na at tanggapin ang 3 matatanda. Nang matapos siyang magsalita ay tumayo na si Bo at naglakad palabas, at sumunod naman sa kanya palabas ang iba. Dumating lahat sa labas ng villa sina Bo, Caden, at ang iba pa. May nakita silang helicopter na lumapag sa damuhan. Nang bumukas ang pintuan ng helicopter cabin, ang unang lumabas ay si Zoe, kasunod sina Hale at Lauren. Nang makita nila ang 3 matatanda, si Bo at ang kanyang pamilya ay mukhang tuwang-tuwa. Pagkatapos, bumaba ang mga matatanda sa helicopter at hindi agad umalis. Lahat sila ay tumingin sa helicopter ng may paggalang. Nakita rin ni Bo at ng iba pa sina Jeric at Yolanda sa helicopter. Nang makita niya si Yolanda, kumislap ng masamang liwanag ang mga mata ni Bo. Sa katunayan, matagal na niyang alam na ang nakababatang kapatid ni Silas ay isang sikat na dilag sa Fenceville. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanya. Sunod-sunod na pataas at
Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit niya gustong makipagnobyo kay Sarah ay para lang makuha ang pangalawang volume ng longevity scripture na pag-aari ng pamilya niya, hindi dahil gusto niya si Sarah. Kabanata 580. Gayunpaman, si Bo ay talagang tinukso ni Yolanda, at hinahangad niya ito sa lahat ng oras. Nang makita niya si Yolanda sa helicopter, tuwang-tuwa si Bo sa loob. Napakabait ng tatlong matatanda ng Evergreen sect kaya ibinalik nila ang napakagandang Yolanda. Pagkatapos ay maaari siyang magpalipos ng magandang gabi kasama si Yolanda. Habang nagliliyab ang kanyang imahinasyon, si Zoe, na nakatayo sa harap ng cabin ng helicopter, ay magalang na nagsabi kay Jeric, Mr. Agosta, nakarating na kami. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sa helicopter, parang master na nag-utos si Jeric, bibigyan kita ng 10 minuto para sirain ang pamilyang Nelson. Sapat na ba iyon? Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zoe. Mr. Agosta, sapat na ang 10 minuto. Para naman sa mga katulong at tanod sa asyenda, hanggat hindi sila lumalaban, maaari mo silang palayain, ngunit hindi mo maaaring paalisin ang sinuman sa pamilyang Nelson, dagdag ni Jeric. Nais ni Jeric na harapin ang pamilyang Nelson ngunit hindi ang mga inosenteng tao. Sagot naman agad ni Zoe. Oo, Mr. Agosta. Aba, sige. Maglilibot ako kasama si Yolanda. Pagkatapos sabihin iyon, inakbayan ni Jeric ang balikat ni Yolanda at sinabi sa piloto na si Weisel, "Tara na." Oo, Mr. Agosta. Sagot ni Weisel. Taka-taka. Umalis ang helicopter mula sa damuhan at lumipad sa kalangitan. Bo, Caden, si Samuel, at ang iba pa ay natulala. Dahil ilang dito lang ang layo nila sa tatlong matanda, narinig nila ang usapan. Hindi sila makapaniwala na hindi dinala ng tatlong matanda si Jeric doon. Sa halip, dumating sila upang sirain ang pamilyang Nelson sa pamamagitan ng utos ni Jeric. Iyon ay tulad ng isang bolt mula sa asul para sa kanila. Noong panahong iyon, naglabas ng nakakatakot na pagpatay sina Zoe, Hale, at Lauren habang naglalakad sila patungo sa kanila. Nang makita iyon ni Bo, Caden, at ng iba pa, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos, nagawa ni Caden na manatiling kalmado at sumigaw sa tatlong matatanda. Elders from the Evergreen sect, hindi mo kayang makinig dyan. Jeric. Kung papatayin mo kami, hindi ka pakakawala ng sekta at ng aming patriarch. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Sabay-sabay ding sumigaw sina Samuel, Howard, Sean, at iba pa. Hindi mo ako mapapatay. Kami ay mula sa pamilyang Nelson, at ang aming patriarch ay ang sect master. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas kung gagawin mo ito. Gayunpaman, ang mga babala ay hindi huminto sa kanilang tatlo. Sa halip, binilisan nila. Mabilis na parang bolt. Sumambulat ang lakas ng master at first-class martial list level. Para silang kamatayan mismo, walang awa habang pinapatay nila ang daan patungo sa mga Nelson. Sa bagyo, lumilipad ang grabo sa buong lugar, na sumasaklaw sa radius na 20 hanggang 30 yarda sa isang iglap. Sa loob ng unos, nagsalpukan ang mga kamao at mga palad na parang kulog, at ang mga Nelson ay tumangis ng malungkot bago sila mamatay. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, at ang mga bodyguard at martialist sa manor ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nang makita nila ang umiikot na bagyo na sumasaklaw sa isang radius ng mga hen of yards at naglalabas ng nakakatakot na aura ng kamatayan, lahat sila ay natakot. Walang nang-ahas na sumugod sa bagyo. Sa sandaling iyon, 2 figure ang dumaong bago ang bagyo. 2 silang matandang nakasuot ng puting damit, sina Richie at Gavin. Nang marinig nila ang kahabag-habag na sigaw ng pamilya Nelson mula sa loob ng bagyo, bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanilang mata. Pagkatapos, lumipad sila sa bagyo. Si Richie at Gavin ay lumipad na sa bagyo. Bang-bang! Agad silang pinalipad. Ang 2 sa kanila ay bumagsak sa lupa, bawat isa ay tumalsik ng isang subaw ng dugo, at agad na nawala ng malay mula sa mga malubhang suntok. Nang makita iyon, nagkalat ang mga bodyguard at martialists ng pamilya Nelson sa lahat ng direksyon.